Noong nakaraang December 27, 2024, mga alas 8 ng umaga, napadaan ako sa Binyan. Meron ako namataan lugar na sa may Binyan River. Sa barangay Kasile, nagde-dredge. Nilalaliman ng ilog. Kinukuha ang mga dredge material sa Binyan River. Itong river na ito ay isa sa 100 ilog na papunta sa lawan ng Laguna na sobrang babaw na rin. Kaya sabi ko sa sarili ko, kaya pala wala ng baha ako nakita noong bagyong Christine. Kasi nagde-dredge na pala sila dito sa ilog na ito. Kasi 3 years ago, itong lugar na ito ay bahain. Bahain to. Sa may bayan naman na San Pedro, sa San Isidro River, malapit sa expressway na kung saan may dredging ding nagaganap sa nasabing ilog. Sabi ko, tanong ko sa sarili ko, kanino kayang project to? Tinanong ko LGU, DPWH, DNR. Di daw sa kanila yung proyekto. Tapos tinanong ko si Mayor Arman and Mayor Art. They told me, SMC, San Miguel Corporation, kay Mr. Ramon Ang. So nabigla ako. Uy, meron na bang rehabilitation contract ang Laguna Lake at ang San Miguel Corporation na di ko nalaman? I've been working to have a national project of rehabilitation of the biggest lake in the country and its 100 tributaries for almost 15 years. Pero wala akong alam na project ng isang Ramon Ang sa Laguna Lake na natuloy. What I know was failed bidding, yung Laguna Road Ring Dike Project, yung 125 billion na amount. Wow! Ano to? Secret deal? Mr. Speaker, I rise on a matter of personal and collective privilege. Una, maraming salamat po sa Kongreso. Sa loob po ng 15 taon ko bilang representante ng aming distrito sa lalawigan ng Laguna, mula sa 3 bayan na aking pinamamahalaan, San Pedro, Binyan at Santa Rosa, mula noong 2007 hanggang 2016, hanggang sa ating pong nagawang maiwalay ang City of Binyan sa aking last term noong 2016. At noong 2020 naman ay ang San Pedro at Santa Rosa na nagkaroon na rin ng sariling representante. Madami na po tayo na sa katuparan ng mga mahalagang proyekto para po sa bayan ng San Pedro, Binyan at Santa Rosa. At lalo tigit ng ating pong naihiwalay na ang 3 bayan at nagkaroon na ng sariling representante ay lalong umunlad ang bayan ng San Pedro being represented by Congresswoman Ann Matibag at bayan ng Binyan sa pangunguna naman ni Congresswoman Len Alonte. Patuloy ang pag-unlad ng 3 bayang ito. Kasama na rin ang bayan ng Kabuyaw at Calamba. Tunay na ang Laguna ay di na mapipigil ang pag-unlad. Aside that the proximity of Manila with our province, which is just kilometers away, the trend with our investors, locally and internationally, is to invest in the province of Laguna. There's no other way to go but with us. Sabi nga sa kasabihan, put your money where your mouth is. Literally, andito po ang bunganga ng Calabarzon, ang Laguna. Patungo doon sa Region 5 or Bicol Region, the southernmost tip of the Luzon landmass Laguna is dubbed as the automotive capital or the Detroit City of the Philippines. Moreover, Calabarzon hosts the big names in the electronics and semiconductor, thus also called the Silicon Valley of the Philippines. Laguna is also known for fashion like footwear from Liliw and Binyan, embroideries of Lumban, and fashionable bags and accessories in different parts of Laguna. Food such as puto of Binyan and samayda of San Pedro, buko pie of Los Baños, bibingka of Luciana, duck-based products of Victoria, and so on. Harats like wood carving of Paite, ito po yung capital carving ng ating pong bansa, paper mache of Pangil and Pakil, handicrafts of Mabitak, to name a few, and travel destinations such as Enchanted Kingdom of Santa Rosa, waterfalls of Pagsangan, Mayhay, Luisiana, Cabinte, and Siniluan, 7 lakes of San Pablo City, and hot spring resorts of Calamba and Los Baños. Now, Mr. Speaker, having said all of this, which characterizes our beloved province, there is continuing threat in our vision to maximize and exhibit our full potential as a province. Year 2007, when I became the congressman of the 1st District of Laguna as a first-term representative, I encountered challenges that I know will lead to a catastrophic portion if not abated. The Laguna Lake, the biggest lake in the country, is dying. Not only that it is dying, it's giving our people fear whenever a typhoon is about to enter our area of responsibility. The reason? Floods. Not floods that will pass away after a couple of days, but floods that will stay for months or till kingdom come. Opo, baha na magtatagal sa aming mga kabahayan. Dahil kami ay kalapit ng lawa at dahil mababaw na ang lawa, dahil ito'y punong-puno na po ng mga dumi, burak, lupa, dumi ng tao,
dumi ng iba't ibang industriya na nakapalibot sa lawa na nanggagaling sa ibabaw ng Laguna like Quezon and Cavite at mismong mga industriya at tao sa lalawigan ng Laguna ang nag-ambag-ambag upang bumabaw ang pinakamamahal na lawa ng Laguna. Can we show the pictures? Wala na po kaming ipagmamalaki. Ang lawa ng Laguna na pinagmamalaki ni Dr. Jose Rizal, kung saan sila nagtatampisaw ni Mr. Josephine Bracken, ay nagbabadya na pong maging bahagi na lang po ng ating nakaraan. Darating ang panahon, itong lawa ay magiging bahagi na lamang ng ating imahinasyon. Dahil aside sa mababaw na ang lawa, pati na din po ang 24 sub-basins. Andiyan ba yung mga pictures para ma-appreciate ng ating pong mga members? Because this is the biggest lake in the country and second in the whole Southeast Asia. Leading to the lake, 100 ilog po at mga tributaries and streams with 22 major river system are all now dying. Namamatay na po ang lahat ng ilog na nakapalibot sa lawa dahil patuloy ang pagbabaw at patuloy ang pagbaksak ng mga dumi, burak, lupa, kahoy at iba't iba pang mga dredge materials sa mga ilog at lawa ng Laguna. Sayang po yung proyekto na aming ipinaglaban noong panahon ng dating Pangulong Benigno Aquino Jr. Sa Belgian company, ang Bagger, Warken, and Claude and Son, kasama natin dito noon sa pakikipaglaban si Deputy Speaker J.J. Suarez. 18.5 billion pesos dredging project of the Nautical Highway that will reclaim some surrounding portion of the lake and a ferry system that will put back life in the lake. But the project was shelved. Di pa rin po ako nawala ng pag-asa dahil sabi ko sa sarili ko noon na pinaglalaban namin ito, pag di natin napababaw ang 100 ilog na nakapaligid sa lawa at ang lawa ng Laguna mismo, yung na-experience namin noong Ondoy noong 2009, ayan, makikita po natin, na kung saan 6 na buwan kaming nakalubog sa tubig na umapaw mula sa lawa dahil sa babaw na ng Laguna Lake. The Road Ring Dike of 2017, a 123 billion Laguna Lakeshore Expressway Dike Project, replace yung ating pong Laguna Lake Rehabilitation Project, which leads to a failed bidding attended by the 3 groups team. Trident, yung unang team, Ayala Land, SM Prime Holdings, Aboitiz, and Mega World, at yung second team naman po, San Miguel Corporation of Mr. Ramon Ang, and the Alloy Pabis Hanshin Consortium, at ang ikatlong grupo, yung kay Villar Group, because of this failed bidding. Dahil po, nag-fail yung bidding, nabuhay ang Laguna Lakeshore Road Network Project, which already on its Phase 2 feasibility study, which I have the honor to be a part when I attended the Stakeholders Forum at PICC on October 9, 2024. Yung Phase 1 po, 37 kilometers along the west shoreline of Laguna de Bay from Lower Bicutan to Muntinlupa, San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Cabuyao, and end in Calamba is a crucial component of the broader Luzon Economic Corridor, which is an initiative aimed at facilitating seamless transportation and logistics between key economic hubs of Subic Bay, Clark, Manila, and Batangas. Sa eastern part naman po, which is the Phase 2, from Los Baños to Santa Cruz, all the way to Rizal, 24 na kilometro po to, road section, nung 42 kilometers na bridge of viaducts at 2.5 kilometer of twin tunnel section with 9 interchanges location at Binohonan, Morong, Tanay, Pililla, and Hala-Hala, Santa Cruz, Victoria, Calauan, and Los Baños. The Laguna Lakeshore Road Network will provide a seamless linkage between the cities and municipalities along the western and eastern areas of the Laguna Lake. It will also serve as an alternative route to motorists bound north and south, aiding in the traffic congestion of Mega Manila. Magandang proyekto, malaki at tunay na makakatulong sa pag-unlad ng lalawigan ng Laguna. Ngunit ang tanong, paano na ang pinagsimulan ng multi-billion road network project na ito na ang intensyon
ay masolusyonan ang mababaw na lawa at ang mga ilog na nakapaligid sa lawa. Napugad tagpuan ni Jose Rizal at Josephine Bracken months ago, bago magpasko, noong October 24, 2024, last year. May dumating na bagyo na ang pangalan ay Christine, na nagbuhos ng matinding pagulan sa Bicol Region. Madaming lubog na bahay. At dito sa Laguna, muli ang ating pangamba ay nagbabalik sa ating pag-aakala na muling aawas ang lawa at maraming ilog na nakapaligid sa lawa ang muling aawas at magdudulot ng problema muli sa ating mga kababayan. And true enough, marami nga sa aming lugar ang umapaw ang mga ilog dahil sa babaw na ng holding capacity ng lahat ng ilog na nakapaligid sa lawa. Subalit sa aking pag-ikot sa Binyan at San Pedro, meron akong napansin na mga lugar na laging umaapaw ang ilog at nagdudulot lagi ng pagbaha sa mga karatig na kabahayan at komunidad. Like for example, yung SLEX po. Merong parte dyan sa kabaan ng SLEX na halos tapat ng Alaska plant, ang tawag sa ilog na yon ay San Isidro River. Lagi pong bumabahayan sa SLEX. Sayang, wala yung mga pictures hindi natin napakita Laging baha pagbuhos ng sobrang ulan. Kapansin-pansin na yung area na yon ng SLEX na laging binabaha at laging nagdudulot ng matinding trapiko, this time ay walang namuong baha. Sa may bayan ng Binyan, ganun din ang aking napansin sa ilog ng Binyan River, ang kalimitang awas na ilog dahil sa babaw na ng water holding capacity ay himalang di na umaapaw. Anong nangyari? Isa ata itong himala. Isang palaisipan na nagdulot sa representasyon na ito ng maraming katanungan. Mas marami bang tubig ulan ang bumuo sa Santa Rosa kaysa sa San Pedro at Binyan? O sadyang ang tadhana ay minsan sadyang mapagbiro lamang? Noong nakaraang December 27, 2024, mga alas 8 ng umaga, napadaan ako sa Binyan. Meron ako namataan lugar na sa may Binyan River, sa barangay Kasile, sa may Evangelista Bridge. May mga equipment and barges. Meron ba tayong picture? May nakita akong mga equipments doon sa ilog. Nagde-dredge. Nilalaliman ng ilog. Kinukuha ang mga dredge material sa Binyan River. Itong river na ito ay isa sa 100 ilog na papunta sa lawan ng Laguna na sobrang babaw na rin. Kaya sabi ko sa sarili ko, kaya pala wala ng baha ako nakita noong bagyong Christine. Kasi nagde-dredge na pala sila dito sa ilog na ito. Kasi 3 years ago, itong lugar na ito ay bahain. Bahain to. Sa may bayan naman na San Pedro, sa San Isidro River, malapit sa expressway, na kung saan may dredging ding nagaganap sa nasabing ilog. Sabi ko, tanong ko sa sarili ko, kanino kayang project to? Kasi parang nasusolusyon na yung mga pagbaha. Tinanong ko LGU, DPWH, DNR. Di daw sa kanila yung proyekto. Tapos tinanong ko si Mayor Arman and Mayor Art. They told me, SMC, San Miguel Corporation, kay Mr. Ramon Ang, daw yon. So nabigla ako. Meron na bang rehabilitation contract ang Laguna Lake at ang San Miguel Corporation na di ko nalaman? I've been working to have a national project of rehabilitation of the biggest lake in the country and its 100 tributaries for almost 15 years. Since the shelved 18.5 billion Laguna Lake Rehabilitation Project. Pero wala akong alam na project ng isang Ramon Ang sa Laguna Lake na natuloy. What I know was failed bidding yung Laguna Road Ring Dyke Project. Yung 125 billion na amount. Wow! Ano to? Secret deal? Now, because of this, I tried to research. Because di ko naman kilala ang isang Ramon Ang personally. So what I found out of this ay ito. Pwede ba natin ipakita yung video?
Mapapasa na all ka na lang po. Sa ginagawa ni Mr. Ramon Ang, kung nabubuhay lang si Dr. Jose Rizal, sisiguraduhin ko sa inyo, most likely meron na tayong memorandum of understanding between San Miguel Corporation and the Laguna Lake. Di ako fan ni Mr. Ang, but truly I admire his resolve to clean up the dying rivers and putting his corporate social responsibility in our country's perennial problem. Baha na sumisira ng ating buhay at kinabukasan. Pero meron lang po akong kahilingan bago ako magtapos sa kongresong ito. Ilang buwan na lamang po mula ngayon ay di na po ako congressman. To be exact, by July 1 of this year, 165 days away from now, di nyo na po ako tatawagin congressman. Ordinaryong dan na lamang po. Pero sana bago matapos ang term ko, ay makita ko na masimulan na po ang malawakang pagpapalalim, paglilinis at pagkuha ng mga lupa, burak, dumi ng industriya, dumi ng tao at kung ano-ano pa sa lawa ng Laguna. Pangarap ko na muling makalangoy at makapagtampisaw sa lawa ng Laguna. And to Mr. Ang, salamat sa kontribusyon mo sa paglilinis ng ating mga ilog. Di man po tayo magkakilala masyado, pero halinawa, yung pong ginagawa nyo sa dalawang ilog namin sa Laguna, ang Binyan River and San Isidro River, ay magtuloy-tuloy po sa iba pang mga ilog na nakapalibot sa aming lawa nang sa ganun po ay maibsan ang sobrang pagbaha sa aming mga dalampasigan na kung saan daang libo po ang nakatira mula sa bayan ng San Pedro hanggang doon sa Mabitak. Mr. Speaker, I'm calling also LLDA General Manager Andy Santiago, the hardworking GM of LLDA, who wanted to make a difference in his approach with the lake. I believe in him. And also, kay DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. It's time to clean up the biggest lake in this country. Huwag nating hayaan ito. This is a big challenge for all of us. Kapag binuhay po natin ang lawa ng Laguna, ay binuhay din natin ang aming mga pangarap. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Gregor Magdalo, yan si Ramon Ang. Tama ka, Congressman Dan. Nakakaiyak at nakakamangha ang mga ginagawang trabaho ni Ramon Ang para sa mga Pilipino. Malayong malayo sa ginagawa ninyo. Pahayag naman ni Joseph Tuazon, ang tagal mo kasi kumilos kay inunahan ka na ni Ramon Ang. Tagal muna sa pwesto pero di mo nagawa yung ginawa niya tapos ngayon sa speech mo mukhang galit ka pa. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Pablo Jose. Kaya hindi na pinadaan sa probinsya mo dahil baka may kalokohan pang mangyayari. Alam na natin yan lalo na pagdating sa usapin ng budget. Andyan yung commission system. Pasalamat ka na lang at nangyari yan. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.